Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel, ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihina ni Rebeka sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahiran, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. At sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuotan. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig siya'y naaawa, at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hentil. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Osias, tatawagin kong aking bayan na hindi ako dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel,
Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. At gaya ng sinasabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo'y naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hentil na hindi nagsisisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatwid bagay ang katwiran sa pananampalataya? Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya.